Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So crucial game ng Lakers at ng Cavs. Fast start offensively for both teams. Solid alley-oop play nga ang ginawa ni Austin Reaves mula sa slot cut ni LeBron. Magandang simula ang pinakita ng starters ng Lakers. Ngunit hindi pa rin nga nagpapaiwan ng Cavs. 3-point lead sa Lakers by the end of the quarter. 9 points in 8 minutes na din sa LeBron. Sa second quarter naman ay gumawa ng 18-2 run ng Lakers at buhay na nga ang fans sa loob ng Crypto Arena. Nagpapaulan din si D'Lo ng 3 points. Mukhang isa nga ito sa mga games kung saan talagang nag-iinit siya. Napakaganda ng opensa ng Lakers sa first half, kaya naman natapos ito na baon nila ang 9-point lead sa score na 65-56. 23 points sa si D'Lo with 5 3-pointers, 13 points, 9 assists sa LeBron, 9 points, 4 blocks si AD, at 11 points on perfect 4 of 4 shooting sa field si Taurean Prince. Sa Cavs naman ay 14 points na si Darius Garland, ngunit 7 points pa lang nga si Mitchell. Ang Lakers ay 61% sa field, ngunit 5 of 10 lamang sa free throw line. Sa third quarter ay quick run nga ang ginawa ng Cavs to take the lead, 73-69. Ngunit nagising nga ang Lakers matapos ito at gumawa sila ng 17-0 run at lumalayo na ulit sila. Sa fourth quarter naman ay sinusubukan pa nga ng Cavs na makabalik sa game na ito, ngunit hindi na nga binitawan pa ng Lakers ang kanilang kalamangan at tuluyan na nilang nasungkit ang 8th seed ng Western Conference sa panalo na ito. 24 points, 5 rebounds, 12 assists si LeBron, 28 points si D'Angelo Russell, 22 points, 12 rebounds, 4 assists, 6 blocks, and 3 steals si Anthony Davis, at 18 points naman kay Taurean Prince off the bench. Ngayon nga ay tumungo naman tayo sa Phoenix Suns. Bigyan nga natin sila ng credit dahil matapos ang talo kontra sa San Antonio Spurs, ang team na ito ay isa nga sa may mga pinakamahirap na schedule sa buong NBA. Ganun pa man ay nag-deliver sila at nakuha nga nila ang mga big win kontra sa mga team sa tulad ng Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers at kahapon sa Minnesota Timberwolves. Credit nga sa kanila. Ganun pa man ay hindi pa nga ito tapos dahil may mga game pa sila laban sa New Orleans Pelicans ulit, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves ulit at dalawa pa kontra sa Clippers. Napakahirap pa din nga niyan mga kaibigan at isa o dalawang talo lang nga ay pwede silang masipa palabas sa top 6 ng West. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Kay Jordan Poole naman tayo, matapos ang disaster na simula sa season na ito kung saan talagang nagkakalat siya at pinagtatawanan siya sa social media, siya ay nilipat sa bench ng Washington Wizards. Ang expectations nga sa kanya noon ay number 1 or number 2 option ng opensa. Ganun pa man ay hindi ito nangyari at may mga linggo nga kung saan magkakasunod na single digit scoring game ang kanyang ginagawa at sasamahan pa nga ito ng maduming shooting sa field at madaming turnovers at team worst negative na plus-minus. Ngunit mukhang nahanap na nga ulit ni Jordan Poole ang kanyang rhythm. Simula nang malipat siya sa bench at sa second half ng season na ito ay umaangat ng kanyang mga stats. May mga questionable decision pa rin nga siya, ngunit much better na nga ang kanyang performance ngayon. Tumataas na din ang kanyang assist at hindi na nakakagulat kung magkakaroon siya ng mas magandang performance next season. Tila ba kinailangan niya nga ng panahon upang makapag-adjust sa defense sa kanya bilang priority option ng opensa. Ngayong taon nga ay nagtatala si Poole ng 17 points and 4 assists per game.